Naku, pikon na po ang China kay PBBM. Mula po ito sa channel po ni Melvs Castle. Title po nito, Chinese Defense Minister, pinagbantaan at binalaan si PBBM. Huwag ka mayabang, baka pagsisihan mo yan. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para po ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Iyak ang China kay Pangulong Bongbong Marcos. Kahapon napahiya sa sinabi ni PBBM na imagination lang ang 9-dash line ng China. Pero makapal talaga ang muka ng China's Defense Ministry. Pinabulaanan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos at US Defense Secretary Lloyd Austin III. Malaking kasinungalingan raw yan. Nagpapakalat raw ng fake news ang Pilipinas at USA. Isipin mo, no, ang Pilipinas at USA pa daw ang nagpapakalat ng fake news. Samantalang sila yung talagang fake news, no, mulat sa pool. Puro fake news, no, sila po ay nambabaliktad po talaga dyan, lalo na sa sitwasyon po dyan sa West Philippine Sea, no. Kaya po kawawa po talaga po dito yung mga pro-China pong naniniwala po talaga sa kanila. No, hindi po nila minumulat ang kanilang mga mata sa katotohanan na ang China po ay binubulag po talaga sila. Paanong peke ba ang sinasabi mo, China? Nilatagan ka na ni PBBM ng real talk at may ebidensya na nagsasabing tunay na amin ng West Philippine Sea. Tapos papaniwalaan nyo pa rin yung ninuno nyong wala namang sapat na basehan. On behaviors of fabricating historic facts, spreading false narratives, attempting to enforce the illegal arbitration award, and confusing right with wrong. Illegal arbitration award daw. Illegal daw. Grabe, no? Isipin mo international law na yon, no? Kumbaga talaga pong ibinigay po sa atin yon noong 2016. Tapos illegal daw yon. Talagang ano to, no? Sila po ang fake news mulat sa pool po talaga. At sila po ay unang-unang lumalabag sa batas po dyan sa international law. Hindi po nila lahat nire-respeto, lalong-lalo ng UNCLOS, no? Kahit nga po yung award nga po natin na yan ay hindi rin nila nire-respeto. Kahit po teritoryo po natin ay tinetrespass po nila, pero talaga pong sila po ay malalakas pa rin po talaga ang loob na pumasok sa ating teritoryo at tayo pa daw ang nagpo-provoke ng gera o ng provocation dyan sa sa West Philippine Sea. Grabe, no? Tayo pa ang sinisisi at ang US. Grabe tong China talaga. Wala naman ang talaga naniniwala sa kanila, no, kasi buong mundo po talaga ay kakampi po talaga natin dito. A certain country, emboldened by outside powers, have broken bilateral agreements and its own promises, made premeditated provocations, and created false scenario to mislead the public. Dito nagbabala rin ang China. Paano naging provocation? Puro sila provocation. No? Anong pagpo-provoke ng Pilipinas na ginagawa sa kanila? Wala naman tayong pinoprovoke sa kanila eh. Hindi naman tayo sumusugod sa kanila. Uy, ganun-ganun, 'di ba? Wala naman ganun nangyayari. Tayo ay nagre-resupply mission lang sa BFP Sierra Madre. 'Di ba? Yun lang naman ang ginagawa natin at nangingisda lang ang ating mga mangingisda. Anong provocation doon? Diba? Dahil sabi nila kasi nagtitrespass daw tayo sa teritoryo nila. Eh, hindi naman nila teritoryo yung Bao de Masinloc, kay atin yun. Diba? Nasa EEZ natin yun. Kaya talagang malaking hunghang tong China eh, no? China sa Pilipinas na may hanggan ng pagtitimpi ng China sa tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Defense Minister ng China, matagal nang nagtitiis sa mapanghamon at agresibong galaw ng Pilipinas at US. Agresibong galaw ng Pilipinas at US, tayo parang agresibo ha. Nagtitimpi kayo, o sige na, bring it on na. Oh, kasi puro naman kayo buka nga rin eh, puro lang kayo amba, puro lang kayo pangbubuno diyan sa West Philippine Sea. Ba't hindi nyo simulan na kung anong dapat simulan? Kung yung ibang mga bansa nga eh, hindi nyo nga nasimulan ng gerahin eh. Kahit nga yung Taiwan eh, pinalibutan nyo na eh. Wala pa rin nangyayari eh, di ba? Oh, ayun, sige, ano na kayo, huwag na kayo magtimpi. Real talkan na, oh. Sige, simulan nyo na. Eh kaso nga, hindi nyo talaga masimulan. Kasi nga, alam nga ng China talaga, di ba, na talaga may kalalagyan po talaga sila rito kapag po nagsimula po sila ng gera. Kaya puro lang yan, paninindak lang po yan, no, yung China. Ampaw po talaga yan, China. Kinundi na rin ng China ang pagde-deploy ng US ng ballistic missile sa Pilipinas. Ito raw ang tunay na uudyok ng gera sa West Philippine Sea. Naghahanda lang ang Pilipinas kung sakasakali. Siyempre wala bang karapatan magpalakas ang isang bansa? Lalo't may tensyon. At ang US naman ay tumutulong lang
sa pagpapalakas ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ganun po yun, kaya nga po allied nation, big brother yan ng Pilipinas at ng iba pang bansa, ang US. Kumbaga, naaalog lang talaga kayo. Kung tutuusin, naaalog lang talaga kayo dahil po maraming kakampi ang Pilipinas. Lalong-lalo na ang US, di ba? Kasi alam nyo naman na gustong-gustong maungusan ng China. Ang US gusto nilang sila yung maghari talaga, na sila yung maging pinakamalakas sa buong mundo. Pero hindi po mangyayari yun kasi po nandiyan pa rin po ang US. Hindi po nila kayang talunin ang US. Hindi ang China. However, a certain country, emboldened by outside powers, have broken bilateral agreements and its own promises, made premeditated provocations, and created false scenario to mislead the public. Moreover, it has ignored the overall interests of our region and violated the ASEAN Charter by allowing an outside country to deploy a mid-range missile system. This act will... Tamo na sisindak sila ron sa missile na yun ng US, no? Isipin mo, no? Wala naman hindi naman kayo tinitire. Kumbaga, ano lang yun kumbaga, para lang kumbaga, exercise, di ba? Ganun lang naman yun Masyado kayong masyado kayong naaalog sa US, no? Talagang takot din talaga tong China, no? And violated the ASEAN Charter by allowing an outside country to deploy a mid-range missile system. This act will endanger the security and stability of our region. Binatikos rin ng China ang sinabi ni PBBM tungkol sa water cannon attack ng China. Illegal raw na pumasok ang Pilipinas sa Chinese territory. Naaayon raw ang water cannon dahil nilabag ng Pilipinas ang soberanya ng China. Grabe yung soberanya nyo, bullshit kayo. Inangkin nyo na lahat dyan sa West Philippine Sea. Nako, pati Pilipinas nga, halos angkinin na, gawin na nga tayo probinsya no? Grabe, no? Kahit teritoryo na ng Pilipinas yun, no? Tayo pa rin daw ang pumapasok, tayo pa rin ang trespassing. Dapat ka tayo yung tataboy sa kanila, no? Ayun nako, napakahibang, no? Napakahibang. Out of their minds nga, sabi nga, no? Ng ating general dito sa, dito sa China, no? Kumbaga, talaga, sila, kumbaga, nambabaliktad talaga. Kumbaga, isipin nyo, di ba? Umiiyak talaga sila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Iyak sila sa mga sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos dito. Tameme ang general nila na kala kasi nila masisindak nila si PBBM kaso hindi nila kaya. 'Di ba? Sabi nga ni ating Pangulong Bongbong Marcos, we will not yield. Filipinos will not yield. 'Di ba? At kapag talaga may nangyari talaga na masama na diyan sa West Philippine Sea at may namatay po sa atin, we will react accordingly. Kasi nga act of war na 'yon, 'di ba? Hindi nila kaya si PBBM kaya umiiyak talaga sila ngayon. Pikon na talaga sila kay PBBM, no? Sobrang kudos po sa ating Pangulong Bongbong Marcos talaga. Hindi nila kaya ang ating presidente. I think I have to make it clear at the beginning that what the Chinese Coast Guard is doing is law enforcement action. It's not military campaign. It's very different. And Chinese Coast Guard, we are only patrolling in our own territory or territorial waters or areas under our jurisdiction. We are only defending our legal rights. Hindi rin natatakot ang China sa Mutual Defense Treaty ng US at Pilipinas. Talaga ba? Kasunod yan ng pagbabanta ni PBBM sa China na pag may namatay dyan, magkakagulo tayo, China. Hindi daw sila natatakot pero alog na alog sila. Umiiyak na nga sila di ba? Iyak na nga sila Di ba? Tameme siya di ba? Nung sinabi ni PBBM yun no? Kasi, di ba, pinipigilan na nga yung general na yun na magsalita di ba? Nung nung host ng ng event na yan Pero tuloy pa rin siya, no? Talagang ginigisa niya si PBBM. Pero sumagot ang ating Pangulo, di ba? Napakaangas, di ba? Subukan nyo, pag talaga may namatay sa amin, we will react accordingly. Kasi nga, act of war na nga yun, no? Kala nila, parang si Duterte lang si PBBM na, sige po, master, sakupin nyo na lang kami, master. Takot ako sa'yo, master, no? Hindi gano'n ang Pangulong BBM, nako. Alam nyo na yan, no? Tatak Marcos yan, talagang may paninindigan yan. Ganyan ang ating Pangulong PBBM. PBBM sa China na pag may namatay dyan, magkakagulo tayo, China. I don't think anybody should have the illusion that they could easily violate Chinese sovereignty and territorial integrity without any cost. So, in this regard,
I think a frequent reference to defense cooperation treaty with this country or that country could only be seen as an open threat. Such coercive statements will not help us to de-escalate the tension. Anong gusto nyo, manahimik si PBBM sa sinabi, sa inano ng general nyo? Hindi pa pwedeng ganun. Siyempre presidente siya eh. Kailangan niyang depensahan ng kanyang bansa. Kailangan niyang depensahan ang kami, ang mga mamamayan. Ganun yun. Ganun ang presidente. Kasi nasanay kayo kay Duterte na oo lang ng oo sa inyo. Tatanghod lang ng tatanghod. Hahalik lang sa puwet nyo. Hindi ganun si PBBM. Anong gusto nyo? Manahimik? Porket malakas kayong bansa? Hindi ganun. Nahihibang na talaga tong China, no? Grabe. But it will only work to escalate the tension. Matapos magyabang nitong mga Chinese general, sa huli inalok pa rin si PBBM ng pag-uusap. As far as we stand, we still want to have communication, negotiation with our Filipino friends. Filipino friends ka dyan. Grabe, Filipino friends kayo dyan. Halos mamatay na nga yung mga binawater cannon nyo dun sa West Philippine Sea. Filipino friends. Tapos yung mga mangingisda naming maniliit, inaagawan nyo ng isda, tapos papalitan nyo ng noodles na pa-expired na. Mga hayop kayo. Hayop din itong mga Chinese na ito, mga pa-plastic talaga eh, no? Pero diba, isipin nyo, nakikipag-negotiate pa raw sila, no, kay BBBM. Napaka-plastic talaga ng mga ano to, ng mga Chinese na to talaga. Have communication, negotiation with our Filipino friends, try to work out the issues constructively, quietly, peacefully, of course. Basahin nating mabuti ha. Try to work out the issues constructively, quietly, peacefully, of course. Diba? Palakpakan natin yan. Kabaliktaran po lahat ng sinasabi niya yung ginagawa po nila. Diba? Hindi po quietly. Talaga pong ano sila, ano po talaga sila sa atin niya sa West Philippine Sea. Peacefully. May peacefully bang nang water cannon? May peacefully bang nang babangga ng barko? Diba? Isipin niyo yun, diba? Napakahunghang nyo talaga, China. Kabaliktaran lahat ng sinasabi nyo sa ginagawa nyo, sa totoong buhay. Diba? Kaya ano to eh, kumbaga napaka-plastic ng galawan ng China talaga eh, no? Choose constructively, quietly, peacefully, of course, and bilaterally. We do have the guiding principles. We do have the working mechanisms. We do have the proper way of handling these difficult issues, like mutual respect, taking care of each other. Grabe, no? Puro ano, hindi ka maniniwala sa sinasabi nito eh, no? Mutual respect, taking care of each other, comfort level, and so on. Bullshit kayo. Saan kami nakaramdam ng mutual respect sa inyo? Wala. Diba? Saan kami nakaramdam ng taking care of each other sa inyo? Wala. Diba? Winawater cannon nyo nga kami. Pinapalayas nyo nga kami sa sarili naming ano eh. Easy. Hayop kayo. Kaya siya na kayo, no? Nabubullshit lang ako dito. Sobrang ano, hindi na matatang ang mga Pilipino, no? Isipin nyo yan, no? Katarantaduhan po ito. Pinagsasabi nitong China na to, no, visit. Comfort level and so on and so forth. We're still ready to do that. Talaga Kung ba? totoo napapalag ang China, edi umatake kayo. Tapos antayin natin ang susunod na aksyon na magkabilang grupo. Ano sa palagay nyo? I-komento sa baba ng salo. Ayun lang po, no, atin pong natunghayan tong video na to na nakakatawa. Na nakakapigon po talaga, no. Kasi po talaga puro kasinungalingan po ang kanilang sinasabi at iyak po talaga sila kay PBBM. Kala kasi po nila lalo nung ginisa si PBBM nung general, diretso talaga siya nagsasalita nun eh. Talagang pinipigilan na siya nung host eh, no? Pero ayaw niya magpapigil eh. G siya eh. Pero sumagot ang ating napakaangas sa Pangulong Bongbong Marcos, no? Hindi siya umubra, di ba? Tameme, no? At pinalakpakan pa si PBBM lahat ng mga nanonood doon sa mga sinabi ni PBBM. Nabilib nga rin yung general din ng US sa sinabi nga ni PBBM na talagang yung paninindigan ni PBBM na ipaglaban ng ating bayan, yung puso niya, di ba? Na ipaglaban ng ating soberanya, no? Talagang maigting, no?
Kaya po ang moral po nating lahat ng mga Pilipino dahil po sa ating Pangulo ngayon ay napakataas. Nung nakaraang administrasyon po, wala po, ang baba po ng moral natin kasi sabi nga niya, no, takot ako sa China, gawin nyo na kaming probinsya. Pero ating Pangulong PBBM hindi po ganyan, no. See you all sa susunod. Sana po nag-enjoy po kayo sa ating reaction video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng reaction video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.